Asa ng RD natin dito, Mr. Chair? Asa ng regional director natin dito? Sir, isang beses lang tayo nag-usap sa telepono. Pero hindi na tayo nag-usap ulit. At sinabi ko sa inyo na problema ang ginawa nyo. May namatay pong bata doon sa creek namin. RD, maawa ka naman sa Las Piñas. Huwag na kayong matakot doon. Ako nga nanindigan eh. Tapos na yun. Ayusin na natin ang Las Piñas. 5 bilyong proyekto. Papunta lahat doon sa mga negosyo nila. 140 million. Gagawa na naman kayo ng kalsada doon sa lupa nila. Sinong kontraktor? Sinong kontraktor? Pamangkin nila. Tama na po yan. Bakit takot na takot pa kayo hanggang ngayon? Panahon pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yan. Sinong umawat? Siyempre, si Mama Bear na naman niya. Diba? Hindi ko na sasabihin. Kilala ni Congressman Kimbo si Mama Bear. Iniwan na kayo ni Mama Bear nyo. Thank you, Congressman Santos. Just one question. Are you ready to state who this Mama Bear is? I will not, Mr. Chair. Yes, I figured. I will not. Yeah, Chairman Artes. Congressman Santos, please. Yes, good afternoon po. So, we've heard the statement of Chairman Artes, and it seems na as legislators here, mukhang may problema ba yung charter natin sa MMDA, Mr. Chairman? Kasi sabi nung charter, as a former local official, I used to represent my mayor sa MMDA council meetings po. And before, ang coordination po ng MMDA, maayos naman po. And now, it seems that, paano ba sasabihin ko, nagturoan ba? O kailangan bang may ayusin tayo as legislators? I-amend natin yung charter ng MMDA? O kailangan bang ibigay na natin sa MMDA ang flood control programs natin dito sa Metro Manila? But anyway, first of all, I would like to thank Chairman Artes. Buti ka pa, Chairman. Inimbita mo ko nung nag-press con kayo. Yung district engineer ko, hindi ko nakakausap hanggang ngayon. Matagal na yata. Hindi ko alam kung nandyan pa siya. Pero I was invited, Mr. Chair, by Chairman Artes as a former local official. Yung pong nag-volunteer po, si Mr. Ramon Ang ng San Miguel Corporation. At umupo po sa amin ni Mayor April Aguilar para ayusin po, i-dredge po yung 2 main rivers namin sa Las Piñas. Ang DPWH po, instead na ayusin yung river namin, with due respect po sa inyo lahat dito, binanggit ko na po yan kay Secretary Bunoan. Hindi ko alam, kasi yung nag-initiate yata ng mga programa na lagyan ng kalsada ang mga ilog sa Las Piñas at mga creeks. Paano nyo kaya sasagutin ngayon yun? Kasi wala na yung nag-initiate nun. Baka makasuhan kayo lahat yan. Iniwan na kayo ni Mama Bear nyo. At hindi naman po ako masamang tao. Ang pinakamaganda po siguro, tibagin nyo na. Kung ayaw nyo, si Chairman lang, sasabihan ko na tibagin nyo na yung mga creeks na bumaha sa Las Piñas nito, na hindi naman bumabaha yung mga lugar. I-identify. In fact, Mr. Chair, I invited the President to see for himself yung ginawa doon ng DPWH. Pero alam ko naman na sumunod lang kayo doon sa nag-initiate niyan. Pero i-correct natin yan. Magtulong-tulong tayo with MMDA. Alam niyo po, ituturo ko po sa inyo kung saan naipon yung mga box culvert na ginawa ninyo hanggang ngayon. Ginagawa pa rin. Tama. Sabi ko kay Secretary, tama na po. Pag umulan po na malakas, lubog na naman kami. Asa ng RD natin dito, Mr. Chair? Asa ng regional director natin dito? Sir, isang beses lang tayo nag-usap sa telepono. Pero hindi na tayo nag-usap ulit. At sinabi ko sa inyo na problema ang ginawa nyo. Under the Water Code, Presidential Decree 1067, bawal tayong maglagay ng kalsada ng structure sa ilog. 6 meters. 3 meters lang yung easement. Wala si Kong Lani dito. Tinira pa nila yung kabila ng Bacoor para maging 6 meters lang yung kalsada sa Las Piñas. Ano bang ginawa natin sa Las Piñas? Pag umulan po ulit, may namatay pong bata doon sa creek namin. Mr. Chair, with due respect po to this committee, pero sobra naman po kasi na At ngayon po, sinasabi ko po sa inyo na pag hindi natin inayos ang mga nilagyan ng kalsada ng DPWH, marami pa pong mapipinsala sa amin.
Imagine niyo po, I think more than a year ago, dahil po doon sa kalsada, doon sa creek ng Las Piñas River, nagiba po yung buong perimeter wall ng Citadela Subdivision, wherein pumapasok po ngayon ang tubig doon. Oh, hanggang liig po. Eh bakit po? Oh, bakit po ginawa natin yon? I think we have to correct that. Oh, I am appealing to the good secretary. Wala po siya dito pero yung district engineer nyo, sunod pa rin ang sunod hanggang ngayon. Gawa pa rin ang gawa doon. Sabi ko kay secretary, palitan nyo na yan. RD, maawa ka naman sa Las Piñas. Huwag na kayong matakot doon. Ako nga nanindigan eh. Tapos na yun. Ayusin na natin ang Las Piñas. Grabe. 5 bilyong proyekto. Papunta lahat doon sa mga negosyo nila. At ngayon, 450 million. Ha? Sinulatan kita, RD. Ha? At sabi mo sa akin, mag-appeal ako kay secretary. Inimbestigahan ko kung ano yung 450 million, 140 million. Gagawa na naman kayo ng kalsada doon sa lupa nila. Phase 4. Phase 1, ha? More than 90 million hanggang phase 3. Hinabol po yung 140 million. Sinong kontraktor? Sinong kontraktor? Pamangkin nila. Tama na po yan. Hanggat hindi nyo inaalis po yung D dyan, malulunod ang Las Piñas. Mr. Chair, alam mo na-appreciate ko po yung MMDA eh. Kasi in-explain po namin sa San Miguel Infrastructure. Alam niyo po kung magkano gagastusin ng SMC para i-dredge yung mouth ng river namin? More than 300 million pesos. Oh? Eh samantalang hindi ako po makahingi ng pondo ngayon para i-dredge yung river namin. Oh? Hindi nga nagpapakita yung DE sa akin eh. Umiikot po yung mga taga-planning nyo doon. Oh? Tanong ng tanong. Eh sino po sinusunod doon? Ako po ang representative ng mga kababayan namin sa Las Piñas. Hindi po yung dating nakaupo dyan. Mapipilitan po ako na mag-file ng kaso doon sa mga accountable na tao dyan. Kita nyo? Ituturo lang kayo niyan. Wala siyang kinalaman. Siya lang ang nag-initiate. Sinabi ko sa iyo yan, RD. Hindi siya madidimanda. Kayong lahat. Pasensya na po kayo, nag-i-emotional ako ngayon, pero totoo po lahat ng sinasabi ko. And ako po, i-endorse ko yung Parañaque Spillway Project. Ha? Bakit? Kinontra na naman. Ha? Wala na po yun eh. Bakit takot na takot pa kayo hanggang ngayon? Yung po ang susolve ng baha natin. Parañaque Spillway. Panahon pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yan. Sino umawat? Eh, syempre, si Mama Bear na naman niya. Diba? Hindi ko nasasabihin. Kilala ni Congressman Kimbo si Mama Bear. Pero anyway, pinapatawa ko lang po kayo. Pero nakikiusap po ako sa inyo. Ha? With due respect po sa inyo. Ako po ay ordinaryo lamang pong empleyado ng gobyerno dito sa Kongreso. Pero sana po. Magsama-sama po tayo. Baka pwede tayo mag-usap. RD. RD, pwede tayo mag-usap. Tsaka siguro mag-appoint ka na ng bagong DE doon. Mag-usap tayo. Ako naman po, kahit sino dyan, i-appoint nyo. Pero wag lang po yung, alam ko po, lahat po dun eh. Sa opisina ng district po eh. Inaanak nila, sekretarya nung dating sekretary. Hindi po ako susundin, no? Sa mga i-recommend ko sa kanila. Nalulunod na po yung mga taga Las Piñas eh. So again, Mr. Chair, maraming salamat po. Naghintay po ako, Mr. Chair, pero it's worth it po. It's worth it po. Sana po magising na tayo. And I support the President's program. Siguro si Presidente, sana makita niya rin po ito. And I'm praying na ang DPWH at ang MMDA at ang local government. Alam nyo, Mr. Chair, lahat po ng ginawa doon, majority po noon, pag pinareview ko po sa kanila, wala pong building or construction permit yan lahat. There's a need for an investigation po doon sa aming lugar. Eto, uuwi na ako pag may nakasagot sa akin ito. Bakit kayo nagtayo
ng flyover sa alignment ng LRT? Sinong gusto sumagot, Mr. Chair? Sinong gusto sumagot? Alignment ng LRT sa gitna ng C5 extension na wala nang babayaran ng gobyerno sa right of way. Nilagyan ng flyover. At ngayon po, i-realign, i-redesign. Yung flyover po, mga 300 million. Alam niyo kung magkano gagastusin ngayon ng LRT? At palalayasin na naman yung mga kababayan ko? Expropriate na naman yung lupa? Approximately between 1 to 1.5 billion. Tayo pong lahat magbabayad nun kasi sovereign guarantee po yan. Nakita niyo po? 5 billion na River Drive project. Papunta lahat doon sa negosyo nila. Kitang-kita mo yung conflict of interest. Yung kalsadang pinapagawa nila ngayon. I'm telling you now. DPWH. Wala pong deed of donation. Wala pong expropriation. Alam mo sagot sa akin ni DE? GAA po yan. GAA daw. Kasi nag-imbestiga po ako dyan nung konsihal ako eh. At ngayon, yung baha doon sa C5 extension, yung ginawa yung phase 1, phase 2, phase 3, walang drainage system po yan hanggang ngayon. Paano nyo po sasagutin sa akin yung lahat? Sa mga kababayan kong taga Las Piñas. There should be accountability, transparency. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you po. Thank you, Congressman Santos. Just one question. Are you ready to state who this Mama Bear is? I will not, Mr. Chair. Yes, I figured. I will not. In time, maybe. In due time. All right. But I think the people are very happy that the Mama Bear is not there anymore. So you can count on me, DPWH. I will support all your projects in Las Piñas. Gibain nyo lang yung mga obstruction sa waterway namin sa Las Piñas. Kahit hindi ko na po kausapin yung DE. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Santos. We can proceed to DNR. They have a very short presentation before going back to the DPWH.